So mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat. Magpapatuloy tayo sa ika-11 na bersikulo ng ika-4 na kabanata ng Genesis mga kaibigan. At sinabi dito, ngayon sinumpa ka mula sa lupa, ibinuka ng lupa ang bibig nito upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid mula sa iyong kamay. So ayan mga kaibigan, ang nangyari kay Cain nung panahon na kanyang pinatay ang kanyang kapatid ay isinumpa siya mula sa lupa at ibinuka ng lupa ang bibig nito upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid mula sa iyong mga kamay. So ibig sabihin yan mga kaibigan na sa hinaharap siya ay magsisikap na mabuhay sa ibabaw ng lupa, ngunit ang lupa ay mahigpit na sa pagbibigay ng ani. Kailangan niyang magsumikap ng mabuti upang siya ay makakita ng ani sa kanyang pinagsisikapan o sa kanyang pinaghihirapan. So ayan mga kaibigan, nangyayari yan sa kasalukuyang panahon dahil nga tayo ay salinlahi ni Cain nung kanyang pagkapanahonan. Meron tayong dugo ni Cain, kaya yung iba na naging mga magsasaka ay hirap na hirap. Maraming ginawang paraan, kahit na ang gobyerno ay gumawa ng iba't ibang paraan, gumawa ng mga modernong mga kagamitan o mga modernong paraan para makaani ng mga pananim ang mga magsasaka. Gumagawa ng mga pampataba, kung ano-ano na lang yung naisip na gawin para lang makaani ng mga pananim. Pero wala mga kaibigan, ganun pa din ang sistema. Nakaani ka nga ng mga pananim, malaki naman ang ginastos mo. Kumita ka nga, malaki naman yung nagiging kapital mo. Pagkatapos niyan, yung kinita mo, pinangbayad mo lang sa nagiging kapital mo. Mayroon kang natira, pero makakain ka lang ng mga ilang araw. Hindi ka pa makaharvest ng iyong bagong tanim, hirap na hirap ka na. Hindi kagaya kung walang nangyari o walang ginawa si Cain sa kanyang kapatid, ay kahit hindi na gumamit ang mga tao ng iba't ibang paraan sa pagtatanim, ay makakaani pa din. Pagod lang ang puhunan. Wala nang ibang kung ano-ano na lang. Pagod lang sa pagtatanim. Pero aani na ng malaki. So hindi sana maghihirap. Pero dahil sa nangyayari, naghihirap kahit gumamit ka pa ng mga pagpataba, mga pagpatay insekto, ganon pa rin ang mangyayari. Kikita ka lang ng konti, magtatanim ka na naman uli para may maani ka naman sa susunod. Pero hindi pa dumating yung anihan, hirap na hirap ka na. Utang doon, utang dito. Yan ay dahil sa nangyayari noong unang panahon mga kaibigan. Kaya tayo ay sinasalo lamang natin yung mga nangyayari noong unang panahon. Parang minana lang natin ang kahirapang inano sa kanila nung kapanahonan. So yun mga kaibigan, hanggang dito lang tayo at sana suportahan niyo ako mga kaibigan at pakisubscribe lang ng aking YouTube channel. So ingat kayo mga kaibigan. God bless.